from 6 million until 2028 will only be 300,000. Kaya hindi na ho namin pinapaikot-ikot pa yung paliwanag. Kaya hindi namin tinamaan yung 6 million kasi hindi ho talaga realistic. Sino pong nag-set ng unrealistic target na yan in the first place? Tingnan nyo itong mga pangako niya noon, no, na wala namang katuturan o imposibleng mangyari, no? Yung corruption nga hindi niya na-solve, di ba? Tapos may benting bigas. Wala talaga. Pakinggan nyo yung mga kasinungalingan niya. Yung ating pinapangarap na 1 million homes a year. Layunin po ng programang ito na makapagpatayo ng 1 milyong pabahay sa bawat taon ng aking termino bilang Pangulo. 10 months, nag 1.2 million na si Sec. Jerry. Tingnan natin. Malaking kumpiyansa ko kasi nung nasa private sector siya, nagagawa niya talaga eh. Layunin po natin na magpapatayo ng 1 milyong pabahay kada taon hanggang matapos ang aking 6 na taong termino bilang Pangulo. Before we proceed, I just want to clarify. The original target of 6 million housing units by 2028 of the 4PH or the Pambansang Pabahay para sa Pilipino program, our new target for 4PH alone will be 300,000. Yung 4PH target po natin, uulitin ko, from 6 million until 2028 will only be 300,000. Ang nagagawa po, ang nat-turnover po ng 4PH as of today is around 1,900 units. That's the real number po ng 4PH. Ang target po ng 4PH is 6.5 million homes? Mr. Chair, ang target po ng 4PH na dating 1 million units per year in 6 years na 6 million ay 300,000 na lang until 2028. Okay, how do we explain the reduction to the people? Ba't po natin binaba? Number one, ito po, Mr. Chair, nandito na tayo sa makatotohanan. No? This is the realistic number, no, na hindi rin naman madaling makuha, honestly, no. Pagka hindi natin ginandaan yung programa natin, kahit itong 300,000 hindi natin ito ma-achieve. So ito talaga, to answer you, ito lang talaga yung kaya 300. Whether we like it or not, we have to be transparent about this, na hindi na namin tatamaan yung previously target na 6 million. So you have set a more realistic target na? Yes, Mr. Chair. Opo. And the main reason na hindi po na-achieve yung target? Ang unang-una po, producing 6 million units in 6 years is very challenging. Kahit buhusan natin ng pera yan, in reality, hindi po natin magagawa yan kasi wala naman tayong kapasidad, yung mga developers, contractors, and others na suportahan yung 6 million units in 6 years. Kaya hindi po talaga realistic yung 6 million na target na yan. Kaya hindi na ho namin pinapaikot-ikot pa yung paliwanag. Kaya hindi namin tinamaan yung 6 million kasi hindi ho talaga realistic. Ang realistic lang po namin, nakikita ngayon, considering yung capacity ng mga contractors, developers, and yung demand side natin, is only 300,000 comprised of all the modalities of the expanded 4PH. Thank you, Mr. Chair. Sino pong nag-set ng unrealistic target na yan in the first place? Nadatnang ko po yan, na 6 million. No? So, anyway, moving forward, pinaliwanag ko po kay Presidente, Mr. Chair, na ito yung realistic. At the same time, hindi rin po ito madaling ma-achieve. This is a very challenging number. 300,000 itself is a challenging target, Mr. Chair. 1 million homes a day, a year. Sobra naman yung din. Well, feasible naman nung 1 milyong housing kada taon. Kaya naman, no? Kung yung pera na dapat sa taong bayan ay hindi kinukurakot, no? Kung ito ay nagagamit ng maayos. No, pero siya nga mismo hindi niya napigilan yung pinsan niya, di ba? Tapos aasa tayo na magagawa niya yun. Hindi, kasi sinabi nga ni Digong noon, he is a weak leader. No, napakahina, no? No, klarong-klaro naman parang under the saya siya ng asawa niya eh. 'Di ba? Yung asawa niya, 'di ba, may issue yung asawa niya yung nagtitimon sa AFP. No, nakikialam doon, hindi niya nga makontrol eh, 'di ba? Yung pinsan niya mismo. No, yung kalukuhang ginawa sa House of Representatives. 'Di ba? Tapos sinabi niya na, ano sinabi ni Claire Castro ngayon, walang kasalanan si Marcos doon kasi hindi niya alam. Anong hindi niya alam? Siya mismo nagsabi na binasa niya yung GAA. Just to give you a little bit of what I do. Just yesterday, I finished reading the 4,057 pages of the General Appropriation Act. Pero nalusutan. No, dininay niya pa yung mga blanco doon sa GAA. No, dininay niya. Yun pala totoo. Totoo. Ngayon, dalawa lang yan. It's either mahina talaga siya, wala talaga siyang silbi, no? Bobo siya as president, or kasabwat siya sa pagnanakaw ng pinsan niya. No? Kung totoo man nakasabwat siya, no, yun yung legacy niya. Yun yung magiging legacy niya, yung nahigitan niya yung tatay niya sa dami ng perang ninakaw sa Pilipinas. 'Di ba, nasa Guinness World of Record nga tayo eh, 'di ba? Yung tatay niya at yung nanay niya number 1 sa
pinakamalaking kinurakot eh, di ba? Mahal kong Pilipinas, ang hirap mong mahalin.